Bakit nga ba biyaya lamang ang kaligtasan? Welcome to the Gospel of Grace TV, the soul securing ministry. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them." Dito sa verse 10, mapapansin natin marami ang mga nalilito rito at madalas na ginagawa nila itong supporting verse para kontrahin ang dalawang verses na nauuna at para nilang pinagbabangga ang tatlong verses na ito. Ngayon ating unawain kung ano ba ang sinabi ng Biblia rito. Sabi ng Bible, "Sa biyaya kayo ngayon nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at yan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay regalo ng Diyos." So very clear sa Bible na ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sagana ng ating sarili, ito ay regalo lamang ng Diyos sa atin. Verse 9, "Hindi sa ating mga gawa, baka ang sinuman ay magmapuri." So very clear na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mga ginawa. Ito pong verse 10 ay tumutukoy ito sa layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mula pa noong una, nung tayo'y lalangin ng Diyos, ito na ang pinakamagandang layunin ng Diyos sa atin. Yung mamuhay tayo sa pananampalataya o mamuhay tayo sa mabubuting gawa. Subalit, ang kasalanan ang siyang sumira ng magandang layunin na ito. At ito ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na maligtas tayo upang maipamuhay natin ang layunin ng Diyos sa buhay na ito. Balikan natin yung topic na bakit nga ba biyaya lamang ang paraan ng kaligtasan at hindi sa mabubuting gawa natin? Para masagot ang tanong na yan, ito ang bagay na dapat nating maunawaan. Una, ano nga ba ang kabayaran ng ating mga kasalanan? Ang Biblia nagsasabi sa Romans chapter 5 verse 12, "Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned." Sabi ng Biblia, kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayoy, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ang Biblia nagtuturo na ang ating kasalanan ay nagdulot ng kamatayan sa atin. Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Ngayon, very clear na hindi mo pwedeng bayaran ng pera, ng mabuting gawa, o ng anumang ginagawa mo ang kasalanan natin sa Diyos. Hindi natin pwedeng bayaran ng kahit anuman ang ating pagkakasala sa Diyos o ang ating pagiging makasalanan, pagkat ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Kung inaakala natin na tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa o ng ating mga ginagawa, pues mali po tayo roon, pagkat walang kahit na anumang gawa ang pwede nating itumbas sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pagkat sabi ng Biblia, ang kabayaran nga ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Maaring iniisip mo na isa sa makakaligtas sa iyo ay ang pagiging matuwid. Subalit ang Biblia ay nagsasabi sa Romans chapter 3 verse 10, "There is none righteous, no not one." Walang sino mang matuwid, wala kahit na isa. Kung walang sino man sa atin ay matuwid, paano tayo ngayon maliligtas o paano ka ngayon maliligtas sa pamamagitan ng iyong katuwiran? At sa Titus chapter 3 verse 5, sinabi ng Biblia, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost." Very clear sa Bible na sabi ng Biblia, "Not by works of righteousness which we have done." Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ating ginawa. Tandaan po natin kapatid, una, walang sino man sa atin na matuwid. Paano ka ngayon maliligtas sa pamamagitan ng iyong katuwiran? At pangalawa, sabi ng Biblia, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa awa ng Panginoon ay iniligtas niya tayo. Mayroon pang iba na nagsasabi
nasa pamamagitan ng pagbibigay. Pagbibigay ng tithes, pagbibigay ng offering, o pagbibigay ng tulong. Ngunit ano ba ang sinabi ng Biblia tungkol rito? Ayon sa Matthew chapter 16 verse 26, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his own soul?" Very clear sa Bible, wala tayong pwedeng ipalit or ipagpalit na katumbas ng halaga ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, kahit ang yaman ng daigdig ay hindi makakatumbas sa halaga ng ating kaluluwa. Pangatlong bagay na madalas na inaakala ng marami na paraan ng ikaliligtas ay ang pagsunod sa kautusan. Ngunit ano bang sinabi ng Biblia tungkol sa kautusan? Para saan nga ba talaga ang kautusan ayon sa Biblia? Sabi ng Romans chapter 3 verse 19 to 28, ating babasahin, "Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God." Very clear sa Biblia na sabi niya, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinabi sana nga sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Very clear sa Bible na hindi binigay ang kautusan para ikaw ay maligtas, kundi ibinigay ang kautusan upang ikaw ay maging guilty sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, upang maunawaan mo na ikaw ay isang makasalanan. Verse 20, sabi ng Biblia, "Therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin." Very clear, sabi ng Biblia. Kaya nga, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, o walang taong aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakakilala ng kasalanan. Ulitin ko, ibinigay ang kautusan hindi upang maligtas ka, kundi ibinigay ang kautusan upang malaman mo na ikaw ay makasalanan at guilty sa pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos at karapat-dapat na parusahan. Kaya nga sinabi ng Biblia sa sumusunod na mga talata, "But now the righteousness of God," verse 21, "without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all, and upon all them that believe, for there is no difference." Verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Verse 24, "Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, that at this time His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believe in Jesus." 27, "Where is boasting then? It is excluded by what law of works? Nay, but by the law of faith." Verse 28, "Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law." Justified by faith without the deeds of the law. Ulitin ko, ang kautusan ay hindi makakaligtas sa atin pagkat hindi ibinigay ang kautusan para ikaw ay maligtas, kundi ibinigay ang kautusan upang malaman mo na ikaw ay makasalanan, upang malaman natin tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinadala ang Panginoong Jesucristo dito sa sanlibutan, pagkat tanging siya lamang ang pwedeng makakaligtas sa atin. Si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo upang bayaran ang ating makasalanan, pagkat ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. He died, buried, and rose again for us to be saved. He died, buried, and rose again the third day upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya nga, kung ikaw ay nananampalataya sa mabuting balita ng Diyos na si Jesucristo ay namatay sa cross, inilibing at muling nabuhay para bayaran ang iyong mga kasalanan, ikaw ay maliligtas.
Kapatid, napakagandang sabihin na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Napakagandang sabihin na tayo ay nagsisimba. Napakaganda rin sabihin na kiniklaim natin minsan tayo'y anak ng Diyos. Subalit kung mali ang ating pagkakaunawa sa paraan ng kaligtasan, kahit ilang ulit mo pang sabihin na ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay ligtas, ikaw ay anak ng Diyos, pag mali ang pananampalataya mo, sa impyerno ka pa rin babagsak. Thank you for watching.